Alright, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June. Magre-react lang po tayo dito sa latest interview o ambush interview kay BP Sara. Kung saan sinabi niya, PBBM, tanggalin mo na si Martin Romualdez bilang speaker. Dito po sa latest ambush interview ni BP Sara, medyo maingay po yung ambience. So nilagyan natin ng noise reduction para mabawasan yung ingay. Okay, papasukin na natin. Magandang tanghali po. Baka na po aware po kayo sa recent tweets po ni Cavite Representative Kiko Gonzaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Alright. Nagkaroon nga pala ng nagsampa ng ethics complaint dito po kay Barsaga, itong deputy speaker na si Puno ba yon? Kung saan kasi binabatikos o binabanata ni Barsaga si Speaker Romualdez. Alam niyo po, itong speaker na to, speaker pa lang diktador na. Kahit nga vlogger kinakanayan ni speaker Basta ayaw niyang mababatikos. For your information, speaker, hawak mo ang pera namin. Hawak mo ang pera ng buong bansa. Pati yung mga tax ng mga OFW, hawak mo. Tapos ayaw mong makriticize. Antindi mo naman. Tao ka pa ba? Mayroon tayong constitution. No, freedom of speech, freedom of expression. Sagrado 'yan. Hindi yan Republic Act lang, no? Hindi yan batas na simpleng batas lang. Nasa constitution 'yan. Tapos pag kinriticize mo siya, gagawan ka agad ng paraan para mapatahimik ka. That's why pa-interview si Barsaga at mukhang tatahimik na dahil nag-advise daw yung kanyang kamag-anak na mayor doon sa lugar niya at kamag-anak niya rin yata yung vice mayor doon na wag nang ipurso na yung pag-criticize kay Martin Romualdez. Ito naman yung sinabi niya. Sabi niya, ang dapat unang imbestigahan sa flood control mess ay si Tamba. Siya yung speaker. Halimbawa, meron pong lumubog na barko. Nasagip naman yung mga crew saka yung kapitan. Sinong unang tatanungin mo o iimbestigahan mo? Yung mga crew ba? Di ba yung kapitan, siya yung pinakamataas dun Ano nangyari sa barko? Bakit lumubog? Yung kapitan po ang unang iimbestigahan dun. Hindi yung mga crew. Kaya kung mayroon pong mga korupsyon dyan sa Congress, sa Kamara, ang unang dapat iniimbestigahan yung speaker. Tuloy natin. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 2024, 2025. Malamang agawan naman yan ang budget sa 2026. Nako! At lahat yung mga past budgets natin, makita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay mo yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Ano matters, no? Wala na din po kasi independent commission po. Tawa. Pag ikaw, Presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos, makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng food commission o ng panang commission? Actually, kasi kaagad dapat yan. Alright. Sabi ni BP Sara, dapat ina-actionan yan. Galit na nga yung taong bayan. At pinunod din namin to ng mga DDS vlogger na
magtatayo ng, yun nga, independent commission daw. Sabi ko, sabi namin, ang tagal naman. Napapanood ko rin yung ibang DDS vlogger eh. Ang bagal. Hindi pa mabuo yung yung ICI na yan. No, nung nakailan lang na kumpleto, hindi pa rin nag-uumpisa. No? Sabi ni BP Sara, dapat ina-actionan agad 'yan. Kaya lang parang may pinaplano talaga eh. Kaya mabagal. Biruin nyo itong ICI na to, walang power to na to prosecute, walang power to hindi siya korte. Ang gagawin niya lang para siyang mga nag-iimbestiga lang sa Senado, sa Congress. After ng investigation, ipapasa lang din sa ombudsman. Ang problema, ang iuupo nila ay si Boying Rimulya. Nakita na ito ni Senator Amy Marcos, ilang beses na siya nagpa-press con dyan. Ang balak nila, iupo si Boying Rimulya at ipapakulong si BP Sara kasi hindi nagtagumpay yung kanilang impeachment at yung kanilang PI. So ito na yung plan C, ipapakulong si BP Sara. Kaya siguro dinidelay ni Marcos itong ICI, Independent Commission. Ang problema, hinaharang ito ni Amy Marcos. Bakit nasabi ni Amy yan? May intel po yan si Amy. May intel yan. Meron yung intel sa palasyo, meron niya sa kamera. Ang problema, nagsampa ulit ng motion for reconsideration. Teka muna. Na-clear na pala. Biruin nyo na-clear na ang mga kaso ni Boying Rimulya sa ombudsman. Meron siyang 2 kaso isinampa ni Amy Marcos. Na-clear na. Wala na, naibasura na yung kaso. Samantalang ang lakas-lakas ng kaso na yun. Nagsampa ng motion for reconsideration pa si Amy Marcos. So, sabi ni Senator Amy, hindi pa siya clear dahil mayroon pang pending na motion for reconsideration. At kahapon, nagsampa ng kaso si Attorney Topacio kay Boying Rimulya. O paano mo yan makiklear? Tignan nyo kung ang gusto nilang isampa, ang gusto nilang iupo dyan sa ombudsman, si Boying Rimulya, na walang kredibilidad. At may kaso nga dyan mismo sa opisina na yan, sa ombudsman. So, ito yung yung plano, no? ICI. Anong gagawin ng ICI pagtapos ng investigasyon? Ipapasa sa ombudsman. Sinong titingin yan? Si Rimulya. Si Rimulya. Bataan ni Tamba. Di ba parang parang nilalaro lang tayo ng sindikato? Una-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and bribery. So, ikaw ba, Presidente, nalagay mo ba yung ganyan klaseng speaker? Hindi na, diba? So, anong nangyari sa budget natin? Pera. Alright, sabi ibig sabihin siguro ni BP Sara, kung matino kang presidente, ilalagay mo ba yan, yung si Tamba na yan, na may racket, di ba? Ang problema nga, Vice President Sara Duterte, hindi nga matino yung ating, at palagi ko sinasabi, kung ikaw ay corrupt na leader, ang iuupo mo, corrupt din, magnanakaw din. At syempre, member ng syndicate. Ganun po yun, Madam Vice President. Pero syempre, alam ni yan, ni BP Sara. Kaya lang, hindi niya pwede sabihin in public yan. Narakitiring din yung budget natin. Tapos, syempre, sumabog na
Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is na-change topic siya. Oh my God. In a cabinet meeting, andun po yung lahat ng cabinet secretaries. Yun po yung cabinet meeting, yung long table. Sinabi niya mismo. Eh, alam niyo po ba yun? Yung may dalawang congressman, kinukuha yung 5 billion, yung pampagawa ng classroom. Hindi niya binigay. Tapos sinumbong niya yun kay Bongbong Marcos. Umpisa pa lang yun. Umpisa pa lang ng panunungkulan nila ni BP Sara at ni Bongbong Marcos. Nag-uumpisa pa lang. Mayroon ng ganon. At ano sabi ni BP Sara? Nag-change topic. Hayop na yan. So, ang iniisip ko ngayon, maglalaro talaga isip mo eh. Maglalaro. Ano yun? Anong eksena yun? Bakit hindi pinapansin ni PBBM? Bakit hinahayaan lang yun? Ito kasi yung naisip ko. Ang una, pinagtatanggol niya pa yung flood control. Nandyan ang flood control. Na-overwhelm lang, nabangga lang ng... Nandyan ang flood, pinagtatanggol niya. Kung ipagtatanggol mo yung mga korupsyon na yan, at hinahayaan mo lang, ibig sabihin, nakikinabang ka dyan. Nakikinabang ka dyan. May parte ka dyan. No? Ito lang sigurong 2025 at nabuisit siya. Ha? Mahiya naman kayo. Sabi niya, mahiya naman kayo. Ha? Hindi nyo binibigay yung parte ko. Ha? Kasi saldi ko, baka kumana yan eh. Kumana. Alimbawa, ikaw kapitan. Meron kang kanang kamay o kaya sekretaryo. No? Eh yung mga sakla, mga sakla-sakla, nagpapaalam muna kay kapitan yan. O sige, pag pumayag si kapitan, meron yun gabi-gabi. Halimbawa, andun na, dumating na si sekretaryo. Tapos inabutan na ng 2,000, 3,000. Ganun po yung mga lagayan sa sakla o para kay kapitan. Eh, minsan, kukupitan ni sekretaryo yon. Minsan naman, hindi ibibigay yun. Sasabihin lang, Kap, tulak ang bangka eh. Kaya wala tayo. Pero meron yun. Meron yun. Hindi lang ibinibigay kay Kap. Excuse me po. Nalaman ni Kap, taba, mahiya ka naman. Sinabi, mahiya ka naman. Parang itong 2025, dinupang na eh. Dinupang na yung yung para kay para kay president, hindi na binibigay siguro eh. Kaya ganun na. Teka. Eto ngayon sa inyo. So, ano ba bang komisyon? Anong true komisyon? Ano ba yung investigative body pa ang kailangan mo? Commission. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, ayusin mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Naku po. Dapat, dati pa ginawa yun eh. I-lifestyle check nyo si Abante, si Kimbo wala na eh. Ang daming pwedeng i-lifestyle check niyan. May mga helicopter yan, may bahay nga raw sa abroad. Naku. Parang bilyon ang bahay sa abroad, lalo na sa Amerika. Di ba may binili si Pacquiao? Simpleng bahay lang, maliit lang. Parang 2 bilyon ang sa peso 2 bilyon ang halaga. Excuse me po. Dapat, ang hinala ko rin, mukhang ayaw tanggalin ni PBBM. Hindi niya kaya.
natanggalin si Tamba. Kasi si Tamba maraming alam tungkol sa kanya. So, paano mo tatanggalin? At parang nakikita ko talagang partners sila. Partners in, alam nyo na. Parang partner sila talaga eh. Paano niya tatanggalin yun? Hindi niya matatanggal yun. Pag tinanggal niya yun, eh kung ilaglag siya, eh, baka maraming hawak na ebidensya. At lahat yata ng kabulastugan, alam ni Tamba. Kaya hindi niya kaya. Masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat na. Alam na nung bata na nakikinig lang, nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Oh. Presidente pa, hindi niya alam. Oo. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni DPM, and of course, dapat po ba talagang kasuban na si Speaker and si Saldi po sa mga ginagawa? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya yung nothingness na ang ginagawa. Nothingness. Parang ngayon ko lang narinig yung word na yun. Nothingness. Sabi kasi ng reporter, it's too late na ba? Para actually, hindi nga too late. Walang ginagawa ang ating presidente. Puro photo ops lang. Pupunta sa flood control project. I'm very angry. Galit na ako. Ngayon lang natapos yung pagbuo ng ICI. Ilang months yan mag-iimbestiga. Sabi niya, every month magre-report sa akin yung mga commissioner na yan. At si Magalong, every month. At tatagal daw baka tumagal ng 5 months to 6 months. Tapos sakalang masasampahan. Sinong masasampahan? Meron bang malaking isda? Sa droga nga, wala pang nahuhuling drug lord eh. So ka magtataka eh. Kung talagang nilalabanan niya yung droga. Puro bawal pala yun. Ikakat na lang natin. Puro droga lang ang nahuhuli. Walang... So, dito sa mga congressman na to, sabihin natin kung merong senador, di kasuhan din. O nga pala, si Grace po si Grace po ang chairman ng finance sa Senate. At siya yung kasama ni Saldico. Dapat maimbestigahan din yan. Baka yan yung nag-insert ng 355 million na ikinakaso kay Jingo Estrada. Dapat maimbestigahan din yan. So, saan pupunta itong ICI ni Bongbong Marcos? Baka rin walang mahuling malaking isda. Wala talaga. Bubudulin lang tayo. Kaya si BP Sara, walang tiwala eh. Kumbaga, sabi ni BP Sara, hindi na kailangan yan. Pampatagal lang yan eh. Dapat magmadali siya. Dahil nagmamadali ang taong bayan. Gusto na natin na merong makasuhan at makulong, maparusahan. Pero wala eh. Parang pinaplano pa eh. Pinaplano kung paano sila lulusot. Yung kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention niyo yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Cellphone, pagkababa. At
naging campaign manager lang naman siya by default kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Alright. Kanina po, sa hearing ng budget hearing ng OBP, naitanong pa rin yung confidential fund. Di ba nung nakaraan nag-advise ako kay BP Sara. Sabi ko, BP Sara, baka mapanood mo ko, baka marinig mo ko. Sabi ko, pag tinanong yung confidential fund, sabihin mo, Madam Vice President, ang confidential fund nasa korte na, no? At na-archive na nga sa Senado. Mayroon lang motion for reconsideration ang mga prosecution at ito'y pending. Nasa korte na, yan ang isagot mo. Alam mo, kanina pinanood ko, ay, yan ang sagot niya. Oo, yan ang sagot niya. So, sabi niya, I don't want to discuss that anymore, that subject anymore. Kasi nasa korte na nga at pending. Ganun yung sinagot ni BP Sara. Pero meron pa akong isang advice kaya lang hindi nasabi ni BP Sara. Ewan ko lang kasi hindi ko naman mapanood yung buong budget hearing. Ang sinabi ko pa ng isang advice na yon, sabi ko sa BP Sara, pag kinukulit ka pa rin dyan sa confidential fund at yung mga ibang ikinaso sa'yo sa impeachment, kung related dyan, sabihin mo, ako po ay nakulong na ng 19th, na-impeach na ng 19th Congress. Wala na pong ibang pinakamataas na parusa na sentensya sa impeach bilang mga impeachable government official. Yun na yung pinakamataas at nahusgahan na po ako tungkol dyan sa subject matter na yan ng 19th Congress. So ano pa po ang pag-uusapan natin? Sinintensyahan na po ako ng House of Representatives At nga, itong lang subject matter na yan ay nasa korte na. Hindi na po yan kailangan i-discuss pa dahil nakakahiya naman sa Supreme Court na parang pangungunahan natin sila at baka ma-distract sila. Alam nyo yun, meron pa rin yung kulot na akbayan yata yun o yun yung pumalit kay Raul Manuel na komunista, yung babae. Magalang naman yung babae kaysa kay La Franz Castro at kay Raul Manuel. Mas magalang naman itong babaeng ito. Pero rin, active din bilang komunista. So, ayan, natuwa ako nung napanood ko. Ay, buti na lang. Narinig ako, napanood ako ni BP Sara. Yun ang sinagot niya. Sorry that that subject matter is nasa impeachment complaint po 'yan. At ang impeachment complaint naka-archive nga sa Senado pero pwede pa yang buhayin. So pending pa yung kaso na 'yan. Bakit pa natin pag-uusapan at bakit ka pa magtatanong, in-impeach nyo na nga ako dito, kumbaga, di ba? Ang galing, natawa ako, napanood ko. So, yun lang po sa ngayon. Maraming salamat. Don't forget to subscribe at huwag kalilimutan din mag-like. Importante po yan. So, God bless po sa inyong lahat. God bless the Philippines. See you next time. Bye-bye.